mayamang buhay, manonood ng aking channel, Health, Wealth, and Life Basics. Salamat at bumalik ka. Kung ikaw man ay una, alam ko, ginaid ka ng Diyos, unang iyong puso at pag-iisip na maghanap ka ng material or topic para ikaw ay yumaman. Kung hindi mo pa na panood ang aking earlier basic chapters 1, 2, 3, and 4 ng libro na to, Why We Want You to Be Rich, bumalik po kayo doon. Naalala nyo sa chapter 3, ang sabi ni President Trump, ang problema ng sanlibutan ay hindi marunong humawak ng pera ang ating mga kapatid. So, financial literacy. Sa topic na to, I would like to start doon sa sabi ni President Trump na education replaces fear. So, pag edukado ka, hindi ka ignorante, hindi ka takot kung paano mo desisyonan para ikaw ay maging mayaman at lumago ang iyong kabuhayan. So, I told you before, hindi matatapos ng 1 minute lang ang paglalakbay para yumaman. Kaya po pinutol ko po ng chapters by chapter ang libro na to kasi alam ko walang bibili at walang mag-aaral intensively kung paano may apply ang mga prinsipyo ni President Trump at Robert Kiyosaki para maging mayaman. So, as I told you, ito po yung libro na nagturo sa akin on how to be what I am now. Nang ako po ay director, alam nyo naman ang director sa gobyerno, kung saan-saan yan inilalagay na rehiyon na hindi necessarily doon sa area or lugar na doon ka nag-apply or nag-start ng employment. My son was in the first grade at that time nang ako'y ma-destino sa Manila for a promoted status. So, ang aking asawa po ay nasa abroad. So, I have to consult even my husband and my son if I would get the promotion. Pinayagan po ako kasi ganun po ang aking anak. Kahit nung maliit pa, siya ay aking kinukonsulta sa aking mga malalaking desisyon sa buhay. At that time, dalawa lang sila ng aking katulong na naiiwan sa bahay. At you wouldn't believe it po, iniiwan ko po sa kanya yung aking budget. So at that time, when he was in the first grade, 10,000 po ang aking budget sa kanya. Ano po ang content ng budget na yon? Kasi hindi naman kami bumibili ng bigas dahil may product po kami ng rice, grain ng galing sa farm namin. So, ang ginagawa ko, please go back to my August. Tinuruan ko po kayo and then sa pinaka-latest sa pag-budget, tanggalin nyo muna ang fixed expenses nyo. Ano yung fixed expenses mo? Ang fixed expenses ko ay tubig, kuryente. Ang matrikula naman yan ay binabayaran ko sa buong taon. At saka yung monthly na bus niya na nag-pick up sa kanya. School shuttle niya. Of course, another fixed expense ay ang sweldo ng aking katulong. At ang hardinero na pumupunta once a month. So, tinatanggal yon sa 10,000 and of course, yung daily allowance ng aking anak.
alam nyo na rin kung paano nyo i-budget ang groceries nun. Now, imagine he was just 7 years old and yet I gave him 10,000. Ang 10,000 noon, kung sa ating panahon na ngayon, siguro nasa 50,000 na yan. And then, sabi ko sa kanya, yan ang mga fixed expenses, bayaran mo, i-separate mo na yan, and pag may sobra ka ng groceries at doon sa allowance mo, ang sobra na yan ay sayo na. Hindi ka maniniwala po, nakakapaglikom po siya ng 2,000 to 3,000 a month na sobra po sa mga pangangailangan nila. Minus na yung groceries, mga fixed expenses ng tubig, kuryente. Wala pa pong telepono noon. Yung telepono din ay landline lang. At saka yung aking namang cable ay binabayaran ko rin ng 1 year. So, hindi na yon kasama. But then, in his age, imagine, bakit ko iiwanan ang aking pera sa isang 7 years old? But then, ganun po ko tinuruan ang aking anak sa financial literacy. Now, I said, if you save from that, hindi ko na kukunin kasi that is a reward for you na magaling ka na humawak ng pera mo. Lumago po ang pera niya, and every time that he wanted to have like a computer toy or any book, kasi ang hilig-hilig niya sa Harry Potter, gusto niyang bumili, kinukuha niya yon sa budget na yon. Kung gusto rin niyang bumili ng mga expensive Levi's or whatever na stuff, or gusto niyang ipalitan yung kaniyang whatever toy, ay kinukuha niya doon sa budget na yon. Where did I learn from that? Ako po ay ginanon din, ni-raise din ako ng aking parents to have a budget of 1 month nang ako'y nasa college pa, at ang sabi ng aking parents, kung uubusin ko yan ay hindi nila ako babayaran or bibigyan ulit at ako'y magugutom at hindi makakapag-aral. That is the same philosophy which I gave to my son. So, turuan niyo po at i-trust niyo po. Kaya nga po sa isang segment, balikan niyo yon doon sa segment ko na finding solutions to your problems. Diba? Ang sabi ko, umupo kayo ng mga anak mo, ng asawa mo, at i-identify nyo kung paano yan. So if I were you, ibigay nyo ang budget sa anak mo at tiisin mo at sabihin mo, if you will spend that, wala pong mangyayari, talagang hindi mo bibigyan. That is what you call tough love. Unless you discipline your children very early on how to financially manage, ay hindi po lalago ang buhay mo. Ano ang tawag nun sa basic na prinsipyo ng buhay? Walk the talk. Okay? Act what you preach. So, kung nakikita nila na waldas ka at wala kang plano sa financial budgeting mo, ay ganun din sila. They will end up like that. So, I will end this segment with a story about a rehabilitated drug student na mayroon po ako ng college. Ang nanay po niya ay nasa United Kingdom at nurse po, nag-iisang babae at medyo alam mo naman, laki sa layaw na bata. To make the story short, she was sent to, of course, different schools. Walang natatapos sa kolehiyo kasi nga na-expose sa drugs nung nasa Manila. So she came here, and napakatalinong bata talaga kasi nga yung mom was also a disciplinarian, kaya lang she was absent dahil nga nandoon sa abroad.
parang yung nanay ay kaedad ko. Ibig sabihin, I think we had the same discipline. Kaya po, sabi ng nanay, last chance mo na to kasi parang nakaapat na eskwelahan at galing ng rehabilitation talaga. So, to make the story short, nakinig po siya sa akin. And she's very successful now, by the way. Alam nyo kasi na hindi talaga sanay sa hirap. So, nag-backslide yung mga budget niya na kunyari pinapadala ng mami niya ay nagagasto niya sa mabait kasi bula-bulahin mo lang pakakainin ka ng ugas at nauubos ang pera. So, pinikitan ng mama, pinikitan ng nanay at talagang hindi siya binibigyan. So, what she did ay nagluluto po siya ng mga kakanin at pansit at dinadala niya sa school at ibinebenta niya. So, may mga ganong lessons. Sometimes we need to close our eyes, not because we don't love them enough, but we are teaching them a lesson. So, salamat po at umabot ka sa paglalakbay na to. I don't know how you will teach financial literacy to your children, but to my son, dalawa na po ang care home ng aking son sa Amerika at iniwan ko po siya. He was just 21 years old there after the big destruction ng Yolanda hurricane sa Leyte, and he is thriving there without me, without any relative. At siguro nadala niya yung aking mga turo sa kanya when he was young. So, salamat sa pakikinig. Go back kung hindi ka pa nakapakinig. Ang isusunod ko po na segment kasi tapos na po ako sa chapter 4 in Tagalog version. Education starts from the time that your children was still growing up. Ang walang edukasyon ay ignorance, and therefore ang isang ignoranting tao ay palaging takot kasi walang alam. Great day everyone. Salamat. Ang subscription po dito sa aking channel will prompt you kung ano po yung aking mga bagong uploaded na videos. Amen.